capacity ng ating kidneys, tatlo ang pwede nating tingnan: creatinine, BUN, at E-glomerular filtration rate. Kung mataas ang level ng creatinine at BUN, ibig sabihin nito, may problema ang filtering capacity ng ating kidneys kasi mga waste products ito na dapat tinatanggal ng ating kidneys. Pero kung mataas na ang level nito sa dugo, ibig sabihin, hindi na pe-perform ng kidneys ang trabaho niyang taga-filter. Ang estimated glomerular filtration rate dapat ay 90 and above. So, itong pinaka-reliable na test para malaman ko ang kidneys ay nagfi-filter ng tama at natatanggal niya ang waste products sa ating dugo. Ano ang nakakasira ng ating kidneys? Number 1, diabetes at high blood pressure. Pag bumibigat tayo, overweight, obesity. Pag tumatanda tayo, higit 60 years old. At kung mayroon tayong strong family history of kidney disease. Sino ang dapat kinukunan ng E-glomerular filtration rate? Mga pasyenteng matagal ng diabetic at high blood at ang creatinine ay higit sa 1, higit sa normal value. Bakit kailangan ng eGFR? Dahil malalaman natin kung ano ang stage na ang kidney disease natin, malalaman natin through the eGFR kung ano ang natitirang kidney function or filtering capacity ng ating kidneys. So makikita nyo po dito sa drawing ng kidneys, yung orange po, halos full po, 90 to 100% pag stage 1 ang kidneys. Pero habang tayo'y tumataas, umaabot hanggang stage 5, ito na lang, nakikita nyo po, nababawasan yung orange, less than 15% na lang ang filtering capacity. Hindi na kaya ng kidneys gawin ang kanyang function na mag-filter. So ano po ang nangyayari? Ito po ang candidate for dialysis. Gusto ko pong makita ninyo paano nagtatrabaho ang ating kidneys. Ito po ang ating dugo na nasa isang lalagyan. Nakikita nyo yung dumi rito. Ito naman po ang ating kidneys na may filtering capacity. Yan po yung nephrons na nagsasala ng lahat ng dumi sa ating kidneys. Isasalin po natin ang dugo natin at dadaan po ito sa ating kidneys. Unti-unti pong finifilter ng ating kidneys ang lahat ng dumi na nasa ating dugo. At makikita rin ninyo dito na lumilinis ang dugo at nawawala ang lahat ng dumi sa dugo. Ito naman pong malinis na dugo ang babalik sa ating circulatory system sa buong katawan natin. Kaya kung marumi ang ating dugo at sira ang ating kidneys, ang filtering capacity ng kidneys, hindi magagawa ng kidneys ang trabaho niyang magsala. Kaya sa mga nasira na ang kidneys, dahil hindi na po niya kayang i-filter ang dumi sa ating dugo, yun po yung mga nadadialysis at ang masina ang gagawa upang ihiwalay ang dumi sa ating dugo. So kailangan panatiliin natin healthy ang ating kidneys. Kapag mataas ang creatinine ng isang pasyente, ano ang dapat nating gawin? Number 1, check at control natin ang blood pressure natin. I-check din natin at control natin ang ating sugar. Dapat healthy ang mga ating kinakain. Bawasan ng protina galing sa mga karne at bawasan ng alat. Ito yung mga prutas na pwede nating kainin at safe sa kidneys. Apples, kiwi, berries, green leafy vegetables, ampalaya, broccoli, red bell pepper, cucumber, squash, onions, kamote, nuts and grains. Again, always in moderation kahit prutas pa yan o gulay. Be fit and be active. Kung naninigarilyo tayo, yan ang bawal na bawal basta mataas na ang ating creatinine. Bawasan din ang inom ng ating alak. Kung maaari, itigil. Uminom ng enough na tubig. Avoid ang mga painkillers. And then, pababain ang ating uric acid dahil pag mataas din ang uric acid natin, nagiging bato ito sa kidneys. And then, always check ang ating creatinine, ang BUN, at ang eGFR regularly.
Ito ang mga magagandang pagkain upang mapanatili nating maayos ang ating kidneys. Mansanas, avocado, blueberry, broccoli, cauliflower, eggs, Greek yogurt, hot pepper, kale, kidney beans, oats, salmon, spinach, at tubig. Ano naman ang mga pagkain na kapag sira na ang kidneys natin ay dapat ilimit o wag nang kainin? Soft drinks, syempre, prutas na mataas sa potassium katulad ng avocado, oranges, canned foods, processed meat, pickles and olives, patatas and sweet potato, tomato, dates and raisins, at packaged and processed food. Alam nyo ba na kapag sobra sa alat ang ating mga kinakain, galing sa mga fast foods, patis, toyo, bagoong, lahat ng mga maalat na isda na dried, ito ay nakakataas ng blood pressure, nasisira ang kidneys natin, nagkakaroon tayo ng stones, namamanas tayo, nasisira ang puso natin, ang buto natin ay lumalambot, at pwede tayong magkaroon ng stomach cancer. Alin ang mas maraming sodium, toyo ba o patis? Tama, patis, 96%.